You, brethren, pero thank God that we have a God who is the same yesterday, today, and forever. Amen? Siya ang ating Panginoon magpakailan paman. Yan ay isang lumang awitin, but the message is always new to us, brethren, because they are new every morning. Great is thy faithfulness. The compassion and the mercy na binibigay sa atin ng Panginoon, just like what the title of the song says, siya lang ang makakapagbigay niyan sa atin. Amen? Shall we all stand up please and open your Bibles in the book of 2 Samuel chapter number 9. And think few months ago, ay ito pong mensahe na maririnig po natin ay naging part po ito ng isa po sa akin pong mga preachings before. Pero hindi natin siya nabigyan ng focus. But this time we will focus on the story of the life of Mephibosheth. Okay? Let's focus and let's get a lesson from the life of Mephibosheth. 2 Samuel chapter number 9. What a great song. Amen. Talagang yan ay awitin na kung saan ay hindi para i-touch ang ating emotions, kundi upang ma-realize natin kung gaano tayo merong dakilang Diyos na pinaglilingkuran. Amen? Now, 2 Samuel chapter number 9, we will read the whole chapter. So please follow me carefully, brethren, as I read the whole chapter. Meron po yung 13 verses. So we will read from verse number 1 down to verse number 13. Huwag po kayong mag-alala. Sinisigurado ko sa inyo, sa final bout, nandoon tayo lahat. Now the Bible says in chapter number 9, verse number 1, and David said, is there yet any that is left of the house of Saul, that I may shew him kindness for Jonathan's sake? David and Jonathan, mga kapatid, ay meron po yan silang kakaibang relationship. Wala po silang relasyon, okay? Lilinawin ko lang. Okay, they have this kind of relationship na kumbaga kung tatawagin natin sa kolokyal na tawagan natin ngayon, sila ay mag-best friend. Talagang matalik na magkaibigan po itong dalawa po na ito, si David at si Jonathan. Now verse number 2, and there was of the house of Saul a servant whose name was Ziba. And when they had called him unto David, the king said unto him, art thou Ziba? And he said, thy servant is he. And the king said, is there not yet any of the house of Saul, that I may shew the kindness of God unto him? And Ziba said unto the king, Jonathan hath yet a son, which is lame on his feet. Verse number 4, and the king said unto him, where is he? And Ziba said unto the king, behold, he is in the house of Machir, the son of Amiel in Lodebar. Alright, I want you to focus on that place na kung saan nandoon po si Mephibosheth na ang pangalan ng lugar is Lodebar. Verse number 5. Then King David sent and fetched him out of the house of Machir, the son of Amiel from Lodebar. Verse number 6. Now when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, was come unto David, he fell on his face and did reverence. And David said, Mephibosheth? And he answered, behold thy servant. Verse number 7, and David said unto him, fear not, for I will surely shew thee kindness for Jonathan thy father's sake, and will restore thee all the land of Saul thy father, and thou shalt eat bread at my table continually. Verse number 8, and he bowed himself and said, what is thy servant, that thou shouldest look upon such a dead dog as I am? Then the king called to Ziba, Saul's servant, and said unto him, I have given unto thy master's son all that pertained to Saul and all to his house. Thou therefore and thy sons and thy servants shall till the land for him, and thou shalt bring in the fruits, and thy master's sons may have food to eat. But Mephibosheth, thy master's son, shall eat bread always at my table. Now Ziba had 15 sons and 20 servants.
Verse number 11, then said Ziba unto the king, according to all that my lord the king had commanded his servant, so shall thy servant do. As for Mephibosheth, said the king, he shall eat at my table as one of the king's son. What a privilege, amen? Verse number 12, and Mephibosheth had a young son whose name was Micah, and all that dwelt in the house of Ziba were servants unto Mephibosheth. Verse number 13, so Mephibosheth dwell in Jerusalem, for he did eat continually at the king's table and was lame on both his feet. Brethren, I want you to focus here sa kalagayan po ni Mephibosheth. From the place kung saan siya nanggaling to the place kung saan siya napunta. From being lame on his feet, but where is he right now? Yan po ang gusto ko pong pagfokusan po ninyo na kung saan makikita po natin mga kapatid na kung nangyari kay Mephibosheth, hindi imposible na pwede mangyari sa bawat isa po sa atin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga awitin, Panginoon. Thank you, O God, for preparing our hearts truly as we listen to your word this morning. Tunay nga, Panginoon, na kayo po ang dakilang Diyos po namin na kung saan kayo ay may paraan para kami po ay ma-prepare towards the listening of your word. And our prayer, O God, this morning is to give us an open heart and open mind as we listen to your word. Make us worthy to receive your word this morning. Make us humble, O God. Give us a humble heart and a humble spirit upang makuha po namin ang lahat ng gusto niyo pong paratingin po sa amin sa umaga po na ito. May your name be lifted up. Holy Spirit, please flow through me. Make me worthy, O God, to spread your word this morning. I'm nothing without you, so please use me and make me a blessing, O God. Whatever praise and glory that we will receive, kami po ay nangangako na yan po ibabalik po namin sa inyo, for thou art worthy to receive everything, O God. Once again, please forgive us from all of our sins in Jesus' name. Amen. Amen. Please be seated. Now, the story of Mephibosheth is one of the shortest Bible story na makikita po natin sa Biblia. Okay, again, the story of Mephibosheth is one of the shortest Bible story na makikita po natin sa Biblia. Kaya nga, he is not that popular when it comes to the story kasi the story, some of the stories of the Bible character na makikita po natin in the Bible ay meron po yung mga 2 chapters, 3 chapters hanggang sa matapos po nila. Some ay isang book. Okay? Now, but the story of Mephibosheth, okay, is one of the shortest story when it comes to the Bible. But even though his story was a brief story, we can all see that it became one of the best story because of his story. Okay, ulitin po natin. Even though the story of Mephibosheth is a brief story, meron lamang yan 13 verses na makikita nyo, yan na ang buong buhay ni Mephibosheth. Na kung titingnan natin, wala siyang maipagmamalaki. Bakit? Lumpo siya eh. Kung titingnan po natin, his story was a brief story, but we all can see that it became one of the best stories in the Bible because of his story in the life of Mephibosheth. Brethren, may I remind you this morning na maaaring masasabi mo ngayon na ito lang ang kwento ng buhay mo. Ito lang ang storya na pwede mong ipakita sa tao. Pero tandaan mo na as long as na-involve ang Diyos sa buhay mo, you will always have that one story in your life na wala kang pwedeng itumbas. Maaaring sabihin mo, ito lang yung storya ng buhay ko eh. Wala akong ganong maipakita sa harap ng tao. I'm just this kind of person na kung saan kung titingnan mo, wala akong ipagmamalaki. Pero nais kong sabihin sa bawat individual po na nakaupo dito inside the auditorium tonight, if God has something to do with your life, then the story of your life is always a big story. Hindi mo pwedeng sabihin na walang kwenta ang buhay mo sapagkat binigyang kwenta yan ng Diyos na pinaglilingkuran mo. You have this kind of God just like Mephibosheth. Wala naman siyang maipagmamalaki. Just like what happened to Mephibosheth, kung titingnan po natin ang storya niya, siya naman ay walang kasalanan kung bakit siya nalumpo eh.
Hindi niya naman kasalanan kung bakit siya naging lame. Now, let's read 2 Samuel chapter number 4. Alam niyo po ba, 2 beses lang nabanggit ang storya ni Mephibosheth. Chapter 4, verse number 4, at saka chapter 9. That's it. It's all done. Tapos na ang storya ni Mephibosheth. Verse number 4 of chapter number 4, dumating po sa punto, the story was, to give you a short background, natalo na si Saul at si Jonathan ay namatay na. Sa sobrang takot ng servant, ng katulong ni Mephibosheth, sabi po dyan in verse number 4, and Jonathan, Saul's son, had a son that was lame on his feet. He was 5 years old. Anong kamuhang-muhang ng 5 years old, brethren? He was 5 years old when the tidings came of Saul and Jonathan out of Jezreel. And his nurse took him up and fled. And it came to pass, as she made haste to flee, dahil nagpanik na siya, dahil patay na yung tatay ni Mephibosheth, patay na din yung lolo ni Mephibosheth. So in short, yan na ang pagbagsak, simula ng pagbagsak ng kingdom ni Saul. Kaya nga sa sobrang kaba ng katulong ni Saul, what she did is she run. Sabi ng Bible, she made haste to flee, and that he fell. Dahil habang karga-karga niya si Mephibosheth, nahulog. Tumatakbo. Habang sila ay tumatakbo, Mephibosheth fell and became lame. And his name was Mephibosheth. That's the story of Mephibosheth. Akalain nyo, ang unang kwento, sa lahat ng kwento, yung pagkalumpo mo pa. Ganun ka ipinakilala. Ganun ka ipinakilala. Ang storya mo ay sinimulan sa hindi maganda. That is what happened to Mephibosheth. Hindi niya naman kasalanan. Due to the panic of her maid, he make haste, she stumbled and dropped Mephibosheth. Now, Mephibosheth suffered a life which far above different from the life of others. Kalain nyo, sa murang edad, ganun na siya kaagad. Siguro kung titingnan ni Mephibosheth, sana nakakalaro din ako. Sana nakakatakbo din ako gaya nung ibang mga bata. Hanggang sa aking paglaki, sana nakakalakad ako ng maayos. Sana nagagawa ko ang mga bagay na ito. Pero hindi ko nagawa because I am lame. He suffered a life which is far above different from the life of others. But now maybe, brethren, his life is different from above others. But his life is not different from God's side. Maaaring sa paningin ni Mephibosheth, sa paningin ng ibang tao, his life is different. Pero sa paningin ng Diyos, never siyang naging different. Now, yes, he is crippled, but thank God, he is qualified. Although ganun ang naging kalagayan ni Mephibosheth, but you will find him sitting at the king's table. You will find Mephibosheth na hindi namamalimos sa kalsada. You will find Mephibosheth, although he is lame, but you will never find Mephibosheth out in the streets begging something from the people. But you will find Mephibosheth sitting at the king's table. Although, thank God, this morning we can relate to that story because I know that a lot of us here had been crippled by this world, but thank God we became qualified to be at the king's table. And right now, brethren, we can say, been crippled, but qualified. That's the title of the message this morning. Been crippled, but qualified. Sabi ko nga po, maybe isa ka sa nag-iisip ngayon na wala nang kwenta ang buhay mo sapagkat masyado ka nang pinaglaruan ng mundo na ito. Maybe right now you are saying na tatapusin mo na ang buhay mo. Pero nais ko pong ipaalam sa iyo, kapatid, hindi po ba natin naisip na pwede rin niyang sabihin ni Mephibosheth? Since 5 years old, he was crippled. Maaaring nasa isang lugar na lang siya na kung saan nakaupo na lang siya at wala na siyang magagawa. Nakikita niya yung mga tao nag-i-enjoy, nakikita niya yung mga bata tumatakbo, nakikita niya yung mga ibang tao kayang tumalon.
kayang maglakad, kayang kumilos ng maayos. But as he looked through himself, hanggang dito na lang ako. Pero salamat sa Panginoon na maaring sa paningin niya hanggang doon na lang siya. Pero sa paningin ng Diyos na meron siya, hindi lang siya hanggang doon. Later on, he found himself sitting at the king's table. Maaring nung una sa sahig siya nakaupo, pero salamat sa Diyos na natagpuan niya ang sarili niya sitting at the king's table. Maaring, sabi ko nga po, iisipin ng bawat isa sa atin dito, walang kwenta ang buhay ko. Ilang beses na ako pinaglaruan ng diablo. Ilang beses na ako pinaglaruan ng mundo na ito. I've been crippled by this world for so many times. Pero sabi ko nga po sa inyo, just try to think of Mephibosheth. Since 5 years old, he was crippled. Pwedeng sabihin ni Mephibosheth yan. But later on, he find out na siya ay nasa maayos na nakalagayan. The very purpose of the message this morning, brethren, I'm not gonna speak long. Not because of the fight. But I know with all my heart that what Mephibosheth experienced ay na-experience na rin po natin yan. Alam ko lahat sa loob ng auditorium na ito ay hindi na iba sa Diyos na pinaglilingkuran ni Mephibosheth. Just like what the song says, siya ang ating Panginoon magpakailan paman. Kung ang Diyos ni Mephibosheth ay buhay sa kanyang buhay noon, it's still we have the same God that can pull us out from being crippled to being qualified. That is why the very purpose of the message this morning is for us to see the theology in our life. Pag sinabi po nating theology, it talks about the study of God. Kapatid, kung meron man po tayong dapat makita sa buhay po natin while living on this present wicked world, is God. Huwag po natin hayaan na ang makita sa atin is the riches of this world. Huwag po natin hayaan na makita po sa atin is the fame of this world. Tandaan niyo po, heaven and earth will pass away at ang mananatili lang ay ang mga bagay na involve ang Diyos sa buhay mo. Kaya nga, the very purpose of this message this morning is for us to see the theology in our life that we've been once crippled, but thank God we became qualified. Sabi ko nga, ang dami sa kabila ng mga problema ngayon, kaliwat kanan ng problema, mga bagay na hindi mo inaasahan na mangyayari sa buhay mo. Pero salamat sa Panginoon, we are still qualified to sit at the king's table. Marami na nag-iisip ngayon, wala na akong kwenta sa mundo na ito. Kaya ano ang kanilang ginagawa? He or she will take their own lives. Madali na lang magsabi sa tao, tatapusin ko na ang buhay ko. Sir, please, can you help him? Para makapakinig po siya. Marami na magsasabi ngayon, tatapusin ko na ang buhay ko. Madali na lang sa akin ito. Wala na, game over na, puro na problema, kaliwat kanan. Pagbukas ko ng pinto, yung naniningil pa, yung nakita ko. Wala na talagang pag-asa. Wala nang pag-asa ang mundo, ang buhay na ito. Kapatid, bago mo tanggalin ang sarili mo sa ibabaw ng mundo na ito, tandaan mo, hindi ka pa tinatanggal ng Diyos. Maaring sa mata ng tao, maliit ka na. Maaring sa mata ng tao, kawawa ka na. Pero tandaan mo, sa mata ng Diyos, mahalaga ka. We have a God just like the God na pinaglilingkuran ni Mephibosheth. Maybe Mephibosheth thought that this is over. Wala na ito. 5 years old pa lang, hindi na ako makalakad. 5 years old pa lang, hindi ko na magawa ang mga bagay na gusto kong gawin. I'm done with my life. But thank God, the God of Mephibosheth is not done with his life. Maaring ganun na ang tingin niya sa sarili niya. But God used someone in the name of David to get him and to fetch him and to bring him at the king's table. Kapatid, isn't that familiar?
na masyado mo nang in-isolate ang sarili mo. Masyado mo nang nilayo ang sarili mo sa presensya ng Diyos. Pero salamat sa Panginoon, nung panahon na walang-wala ka ng pag-asa, may kumatok sa pinto ng bahay mo. Merong daladalang salita ng Diyos at hinayag sa iyo yan. At ngayon, isa ka sa mga kapatiran na nakaupo dito sa loob ng auditorium, nakikinig ng salita ng Diyos. Kapatid, sabi ko nga po sa inyo, the story of Mephibosheth ay sobrang relate ang bawat isa sa atin. Again, the very purpose of the message is for us to see God in our life. That we've been once crippled by this world, but thank God we're qualified because number one, God found us. God found us. Mephibosheth's maid carried him to a place called Lodebar, which means no pasture. Isang lugar na kung saan walang pag-asa. Lumpo ka na. Sa lugar ka pa ng walang pag-asa napunta. Ano pang pag-asa mo? Try to think of it, brethren. Sige nga, since 5 years old, hindi ka na makalakad. Hindi mo na magawa ang mga bagay na pwede mong magawa. And yet, sa dami ng pwedeng lugar na mapuntahan, my goodness, doon ka pa sa lugar ng Lodebar na punta. A no pasture, a place called no pasture. Now, brethren, this too also represents us. Without God, we are living in our own Lodebar. Our own desolate place. We may feel that we are doing well because we have family. We have our home. We have good job. We have money. We have fame. But the truth of the matter is, without God, you are in a place called Lodebar. Maaring meron kang sabihin ngayon, may pera naman ako sa bulsa. Maaring sabihin mo, sikat naman ako ngayon, na kung saan pag bumaba ako ng sasakyan, pinipicturan ako ng mga tao, nanghihingi sila ng perma ko, I have my good job, I have my home, marami akong sasakyan, but without God, that place is called Lodebar. That is why, may I remind you, that without God, we are always searching for something more. Kasi brethren, if those things gives us satisfaction, hindi ka na mag-aasam-asam ng iba pang mga bagay. Pag meron ka niyan, okay na yan. Pero dahil walang satisfaction at walang Diyos dyan, hahanap-hanapin mo yan, hahanap-hanapin mo yan, until you reach your dead end, and you will say, akala ko okay na ako. Akala ko I have everything. Yung pala, I'm in a place called Lodebar. Brethren, salamat sa Diyos na tayo ay kanyang natagpuan sa isang kalagayan na wala tayong pag-asa. Salamat sa Diyos na tayo po ay natagpuan ng ating pong Diyos sa isang kalagayan na walang pag-asa. Remember Romans chapter 5 in verse number 8. But God commended His love toward us in that while we were yet, Christ died for us. Sa panahon na nandoon ka sa kalagayan na wala kang pag-asa, si Kristo ay namatay para sa iyo at para sa akin. Mga kapatid, let us always be reminded that the reason of all these things that we are enjoying right now, it's because God found us. God found us. Kaya nga mga kapatid, imagine niyo, nandoon siya sa place called Lodebar. Wala na nga siyang pag-asa. Napunta pa siya sa lugar ng walang pag-asa. Kapatid, wala tayong pag-asa. Pero minsan lang tayong salamat sa Panginoon na minsan lang tayong napunta sa isang kalagayan na walang pag-asa. At minsan lang tayong tumira sa isang lugar na walang pag-asa. Pero salamat sa Panginoon na tagpuan niya tayo doon sa kalagayan natin na wala tayong pag-asa. And right now, nasa lugar tayo na meron ng pag-asa. That is why in case you miss
the lyrics of the song of the quartet this morning. Since that God found us, now freedom is calling. Chains are falling. Hope is dawning bright and true. Day is breaking. Night is quaking. And God, the one who found us, is making all things new. And because of that, now we can say, been crippled, but qualified. Kapatid, sabi ko nga po sa inyo, maaring katulad ka na ni Mephibosheth. Ang bihira naman, sa dami ng lugar pa, doon pa sa walang taong tumatawid. Bakit lumpo siya eh? The very work that he can do is to ask alms from the people. That's all he can do. Pero salamat sa Panginoon, brethren, tingnan niyo po, kung paano po siya itinagpo ng Panginoon. In verse number 1, from verse number 1 down to verse number 6, hindi niya naman inaasahan ng pagkakataon po na ito eh. But in verse number 1, the Bible says, and David said. Anong isip niya na meron palang kaibigan ng tatay niya? Maaring nga hindi niya kilala si David eh. Maaring hindi niya kilala kung sino si David. Anong malay naman niya bilang isang bata? Na balang araw, meron palang isang David na maghahanap sa kanya. And David said, is there yet any that is left of the house of Saul, that I may show him kindness for Jonathan's sake? Alam natin na may beef si Saul at si David. But David, hindi niya po pinansin yung beef niya with Saul. Ang inisip niya, meron pa bang natitira? Is there any left in the house of Saul that I may show him kindness for Jonathan's sake? And there was a house of Saul, a servant, whose name was Ziba, na siyang ginamit ng Panginoon upang ipakilala si Mephibosheth. At sinabi niya kung nasan si Mephibosheth. Sabi niya, King, Mephibosheth is in Lodebar. Kapatid, wala man nakalagay sa verses na ito. But you can see as you understand the urgency of David to get Mephibosheth out of the place of Lodebar. Bakit po? Sabi niya po dyan in verse number 4, and the king said unto him, where is he? Behold, sabi, and Ziba said unto the king, behold, he is in the house of Machir, the son of Ammiel, in Lodebar. Then, verse number 5, the Bible says, then King David sent, agad-agaran mga kapatid, then King David sent and fetched him out of the house of Machir, the son of Ammiel, from Lodebar. And the next verses right there, brethren, he said in verse number 6, now when Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, was come unto David, he fell on his face and did reverence. And David said, Mephibosheth, and he answered, behold, thy servant. Kapatid, kung iisipin po natin, hindi alam ni Mephibosheth na hahanapin pa siya ni David. He don't have any knowledge about David. But when David asked his servants, meron pa bang natitira? At nung pagsabi ni Ziba, the servant of the house of Mephibosheth, said, meron pang may anak pa si Jonathan na malari. Ang sabi, nasaan siya? Nasa Lodebar. And David said, get him out in there. Alisin nyo siya dyan. Bakit? Alam ni David kung anong klaseng lugar ang walang Diyos. Dahil minsan ang sa punto ng buhay ni David na in-isolate niya ang sarili niya at alam niya ang kalagayan na isang walang Diyos. Kaya nga dali-dali niyang kinuha. At nung nagkita sila, sabi ni King David, Mephibosheth! At ang sagot ni Mephibosheth, behold, thy servant. Isn't that familiar to you?
Hindi mo ini-expect, kapatid, na makakapagsuot ka ng ganito ngayong umaga. Kung titingnan mo ang sarili mo, sikat ka. Bakit? Nakalagay ka sa pader. Yung picture mo nasa pader. Kung hindi wanted, missing. Kaya kung titingnan mo ang sarili mo, wala na akong pag-asa. Pero salamat sa Diyos na tinawag niya ang pangalan mo. And you answered Him by saying, "Behold, thy servant." Kapatid, hindi natin ine-expect na tayo ay mapupunta sa kalagayan natin ngayon. Walang nagsasabi sa akin, wala pong makakapagsabi sa atin dito, ako simula nung pinanganak ako, alam ko nang gagamitin ako ng mightily ng Panginoon. Simula nung pinanganak ako, alam ko kikita ako ng pera. Kung hindi mo na itatanong, kung hindi mo na itatanong, tanungin mo. Alam ko yan. Alam ko kung saan ako papatungo. Well, isa lang ang alam natin noon kung saan tayo papatungo. Sa impyerno. Pero salamat sa Panginoon. By one man or by one woman that knocked at the door of our house, God called our name. And we humbly accept Him as our Lord and personal Savior. That's why we can say this morning, I've been crippled by the things of this world, but thank God, I am now qualified to sit at the King's table. Ganun ka tinagpo ng Diyos, kapatid. Sa isang lugar na kung saan wala kang pag-asa. Sa isang kalagayan na wala kang maipagmamalaki. But thank God, the reason that why we are qualified to sit at the King's table, it's because God found us. It's not because of you. It's not because of you. It's not because of your money. It's not because of the fame that you are. How famous you are in this world. It's not about that. It's about how God found you. It's about God. It's about how God found you. You've been crippled, but thank God, we're qualified. Alam niyo po ba, pag ikaw ay natagpuan ng Diyos, walang sino man ang makakapagsabi sa iyo na hindi ka qualified. Maaring ang tingin ko sa isang tao, tsura mo pa lang di na kita pagkakatiwalaan. Pero salamat sa Panginoon, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon. Maaring sa mata ng mundo na ito, sa mata ng ibang tao, we're out. We're out, you're out. Wala ka, pa-Bible ka lang. Wala ka, hindi ka pwede sa amin. Sige, sa inyo na itong mundo na ito. Pero salamat sa Panginoon, maybe in your sight, I'm out. But in God's sight, I'm not. Salamat sa Panginoon na ako ay merong isang Diyos na kung saan natagpuan ako sa isang kalagayan na hindi ko inaasahan. Imagine that, brethren, hindi na natin kailangan magpayaman para matagpuan tayo ng Diyos. Hindi na natin kailangan magpasikat para tayo ay matagpuan ng Diyos. God found us in a place called Lodibar. A place with no pasture. A place na kung saan wala kang pag-asang makikita. Now, not just only the reason why we are qualified despite of this world crippling us. Another reason is that God took care of us. God took care of us. From verse number 7 down to verse number 12, you will read how David took care of Mephibosheth. Mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, sabi po dyan, and David said unto him, verse number 7, "Fear not!" Di po ba, yan ang una minsan nating naglaro sa utak natin. Nung nakilala natin ang Diyos, ang sabi natin, naku po, patay na. Sigurado ko ang haba ng listahan ko sa Diyos sa mali kong pinagagawa. Pero salamat sa Diyos, ang sabi niya sa atin, fear not. Fear not, just like what David said unto Mephibosheth, fear not, for I will surely shew thee kindness for Jonathan thy father's sake. And look at this, brethren. And will restore thee all the land of Saul thy father. Not just, that's the first blessing. Wala na siyang pagmamay-ari. Umalis siya. Pero ang sabi ni David, I will restore all the land
of Saul, thy father. At ang sabi niya po dyan, and thou shalt eat bread at my table. Look at the promise, continually. And he bowed himself and said, what is thy servant that thou shouldest look upon such a dead dog as I am? Dahil alam ni Mephibosheth, wala naman ang siyang kwenta eh. Bakit mo ako ginaganto, David? Wala kang mapapakinabangan sa akin. Oo, maybe anak ako ni Jonathan, kaibigan mo, pero ano mapapakinabangan mo sa akin? Hindi mo man ako pwede maging messenger. Hindi ko abot yung kabayo, panigurado. Paano mo ako aasahan? Hindi mo rin ako pwede maging captain. Bakit? Paano ako magtuturo ng gera? Hindi mo rin ako, wala kang maaasahan sa akin. I am a dead dog. Wala kang mapapala sa akin. Pero sabi po ni David in verse number 9, Then the king called Ziba, Saul's servant, and said unto him, I have given unto thy master's son all that pertain to Saul and to all his house. Thou therefore and thy sons and thy servants shall till the land for him. Kalain niyo po, alam ni David na wala nang kakayanan si Mephibosheth. Pero gumamit ng tao si David para maabot ang pangangailangan ni Mephibosheth. Isn't that familiar again? Alam ng Diyos na hindi mo kaya yan. Kaya ka nga niya dinala sa simbahan niya. Kaya nga meron tayong pastor na kung saan nag-aayag ng salita ng Diyos for us to be guided accordingly to what the Bible says. And not just only that, brethren, if you will drop down, pinangakuan din ni David si Ziba, dahil ikaw ang nagdala sa kanya, pinangakuan niya din na magkakaroon siya ng blessing. But, ihiwalay mo si Mephibosheth. Ihiwalay mo si Mephibosheth. Sabi po dyan, in verse number 10, Thou therefore and thy sons and thy servants shall till the land for him, and thou shalt bring in the fruits, that thy master's son may have food to eat. But Mephibosheth, thy master's son, shall eat bread always at my table. Ihiwalay mo si Mephibosheth. Akin si Mephibosheth, sabi ni David. Akin si Mephibosheth. Akin yan. Alam niyo po ba mga kapatid, kung itutuloy niyo pa po yan hanggang verse number 12, doon mo makikita that that David took good care of Mephibosheth. Kung tatapusin niya yan hanggang verse number 12, David took care of Mephibosheth. Alam niyo po ba, brethren, I don't know about you, but brethren, this point makes me shout by remembering the reason why I feel good right now and why I'm in the state na kung saan maayos ang aking kalagayan. But what makes me more even shout is the reason na hindi lang po ito patungkol sa aking pisikal na kalagayan, kundi ito po ay patungkol sa aking spiritual na kalagayan, na kung saan kahit kailanman ako na ay hindi biyag ng kasalanan. It's because God took care of me by seeking me and saving me. Kapatid, huwag po nating kakalimutan, thank God that the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Kapatid, ang hinanap ng Diyos at ang iniligtas ng Diyos, hindi, salamat sa Panginoon, na nung pumarito po ang Diyos, kapatid, hindi niya hinanap at iniligtas ang mga okay na tao. Hindi niya hinanap yung mga okay na tao, kundi siya ay pumarito para sa atin, mga kapatid, na nangangailangan ng kanyang gabay at alaga. He came to seek and to save that which was lost. Sabi ko nga po, maaaring hindi natin alam that we're lost already. But God knows that we're lost. Kaya nga, hindi sapat na hinanap lang ni David si Mephibosheth. Hindi sapat na kinuha lang niya si Mephibosheth from Lo-debar, kundi inalagaan niya pa si Mephibosheth.
That's what happened also to us, brethren. Maaaring marami po sa atin ngayon ang nakatingin, ngayon na ang tingin natin sa sarili natin ay mababang uri na lang din. Pero salamat sa Panginoon na tayo ay Kanyang hinanap at iniligtas, at ngayon we have a promise that He will never leave us nor forsake us. Kapatid, hindi ka lang basta, okay, naligtas na kita sa impyerno. That's it. Thank God that we became a member of a church. Sumunod tayo sa tubig ng bautismo. Ngayon tayo ay miyembro na ng iglesia ng Panginoon. At salamat sa Panginoon, merong salita niyang nahahayag upang tayo ay maalagaan. At sa panahon, kapatid, na tayo ay nahihirapan, He gave us a promise. In the book of Psalms chapter number 55 in verse number 22, He said, "Cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved." That's how God took care of us. Nahihirapan ka na? Cast thy burden upon the Lord. And the promise is what? He shall sustain thee. Mga kapatid, let us always be reminded na sa panahon na tayo po ay nahihirapan, God is always reminding us to let Him carry the weight and let us just walk Him faithfully, with Him faithfully. Kapatid, sabi ng Diyos, akong bahala dyan. Hindi mo kailangan lumayo sa akin pag nahirapan ka. Kundi kapag nahirapan ka, akong bahala sa'yo. I will never leave thee nor forsake thee. Hindi kita iiwan, anak. Sabi nga nung isang campaign commercial, anak, itabi mo, ako na. Ganyan po ang ginagawa ng Diyos sa atin. Sa panahon na tayo ay nahihirapan, hindi hahayaan ng Diyos na bilang isang kanyang anak, mahirapan ka all the way. Ang gagawin sa iyo ng Diyos, sasabihin niya, let me carry that weight. Cast thy burden on me, and I will sustain thee. Halika lang, sama ka lang sa akin. Just walk with me faithfully. Akong bahala sa iyo. Kapatid, that's the reason kung bakit sa dami ng problema na hinarap natin sa ibabaw ng lupa na ito, salamat sa Panginoon na magkasama pa rin kayo ng Panginoon. Kung ikaw ang tatanungin, maaring masasabi mo, because of that problem, maaring malayo na ako sa Diyos. Pero salamat sa Panginoon na inalagaan ka ng Diyos. Salamat sa Panginoon na iningatan ka ng Diyos. And because of that also, now we can say, been crippled but qualified. Been crippled but qualified. Lastly, not just only God took care of us, but also, the best of all, God won us. God won us. I said, God won us. Sinubukan ng mundo na ito na ilayo tayo sa presensya ng Diyos. Tinempt niya ang taong magkasala. Nagkasala ang tao. Tayo ay napahiwalay sa Diyos. But praise the Lord, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have the opportunity to sit at the King's table because of everlasting life. Salamat sa Panginoon that God won us. Verse number 13, the Bible says, so Mephibosheth dwelt in Jerusalem, for he did eat continually at the king's table, and was lame on both his feet. Yes, it was given. Nalumpo siya. Pero kung gaano kasaya si Mephibosheth that all throughout his life, he will be living at Jerusalem. Ganon din naman po tayong mga anak ng Diyos. Imagine, from a place called Lodibar, a place of no pasture, to a place called Jerusalem, a place of peace. From a place with no pasture, to a place called peace.
Familiar? On the other side, gulong-gulo ka na. Hindi mo na alam kung ano ang gagawin sa buhay mo. Pero salamat sa Panginoon that God warned us. We are in the bondage of sin. Wala na tayong ibang papatunguhan. Hindi purgatorio or hindi kung ano-ano man ang sinasabi nila. Isa lang ang papatunguhan ng isang tao walang kinikilalang Diyos, impyerno. He will suffer there. We are going to suffer from that place eternally. But thank God, God won us from a place with no pasture. He brought us to a place called peace. Tayo ay dinala ng Diyos sa isang lugar na merong kapayapaan. Aren't you glad, brethren, that even though you and I once came in a place where there is no satisfaction, where there is no peace at all, now this morning, you and I are having the best day of our lives because God already won us. Kapatid, and someday, di nyo po ba nare-realize since that God won us, someday we will be with Him. Although we've been once crippled, but thank God we are qualified to sit at the King's table and to have fellowship with Him forever and ever. Amen. Kapatid, ewan ko kung anong saya meron kayo ngayon na malaman mong ikaw ay victorious over everything. Kaya nga sabi ng Bible, maybe some of the people can conquer the things of this world, but thanks be to God, we are more than conqueror. Palit na lang kayo ng pangalan. We are more than conqueror. Bakit? Victorious tayo eh. God already won us. Thank God this morning, we can conclude all this by saying, been crippled, but qualified. Been crippled, but qualified. Salamat sa Panginoon, kapatid. Minsan kang nilumpo ng mundo na ito, pero hindi ka na natiling lumpo sa mundo na ito. Sabi ng last verse there, and was lame on both his feet. I don't think that's not the issue of Mephibosheth anymore. Ako po ay naniniwala that he fully understand yung kalagayan niya. Na wala na siyang kwenta. Pero okay na siya. Bakit? Nasa lugar na siya ng Jerusalem. Kung siya man ay nakaupo siya sa lugar ng peace. Kaya nga ngayon, brethren, you have the peace within ourselves right now, the kind of peace that passeth all understanding. Means, kaya nga po hindi kayo nagtataka na pag lumabas ka dyan, pag sinabi ng kapitbahay mo, bira itong tao na to, kumpara naman sa bahay ko, mas maayos naman. Yung bahay niya, isang poste sa gitna pa. May tsura nun, no? Isang poste tapos sa gitna. Yung pader ko, pader niya. Pero pag lumabas ng bahay, nakangiti. Nung tinanong ko siya kung kamusta siya, abay masaya daw siya. Ang nakita ko lang naman dalang pagkain niya, pang isang pananghalian lang. Hindi ko alam kung may almusal pa yan. Tapos nung tinanong ko, masaya. Nasaan ang kasiyahan doon? Oh yeah. Oh yes. That is very true, brethren. Because the world didn't understand how God won us. Maring ganun ang kalagayan nila sa paningin ng tao, pero salamat sa Panginoon, God won us. And it's because God won us. We've been crippled, but we're qualified. Kaya wag po ninyong tatanggalin ang sarili ninyo sa picture. Pag sinabi ng Panginoon, thumbs up, you thumbs up. Pag sinabi ng Panginoon, thumbs up, wag mong sabihin na, no! Thumbs up! Bakit? God won you.
Ikaw ay binigyan ng katagumpayan ng Diyos. Nakuha ka ng Diyos from this present wicked world. Ilan ang nagsabi sa atin dito? Ako, nung una kang siniran, di ba? Sa pamamaraan ng iyong pamimiloso po, ang sabi mo, hindi, masama akong tao, Brad. Pag abot sa'yo ng trust, hindi tatalab sa akin to. Paano po pag namatay tayo? Hindi mamamatay ang masamang damo. Matagal mamatay yan. Pero tanda mo, ikaw ang unang uhugutin. Matagal mawala yan. Matagal mawala ang mga masasamang damo. Kaya kong ilagan yan. Maring, di ba, ganyan pa yung pagsabi mo? Pero ngayon, akalain mo, usher ka na. Akalain mo ngayon, security ka na. Akalain mo ngayon, ikaw na ang isang taong nag-iimbita na rin kasama mo ang iyong buong pamilya na naglilingkod sa gawain ng Panginoon. Ang pagkakilala mo sa sarili mo, wala nang kayang magbago sa'yo. Sir, invite ka namin sa church. Marami nang nag-imbita sa akin. Lahat na ng sekta ng relihiyon, napuntahan ko na. Impyerno na lang kulang. Ang tapang. Di ba? Halos lahat napuntahan niya na. Ang pogi mo ngayon, sir. Nakasuot ka ng maayos ngayon. Yung pagkakilala mo sa sarili mo na wala ka ng pag-asa, salamat sa Panginoon, dinala ka niya sa lugar na mayroong pag-asa. And now you have the peace. You have the peace. Kampante ka at payapa ka na pag natulog ka, wala kang iisiping problema. Pag natulog ka, masarap ka, makakatulog ka na mahimbing. Bakit? Wala kang iniisip na kaaway. Wala kang iniisip na pagbukas mo ng pinto, may nakaabang sa'yong merong turban dito. At merong motor na SYM. Tapos pula yung upuan. Di ba? Walang nakaabang na ganyan sa'yo pagbukas mo ng pinto. Hindi yung lalabas ka ng pinto ng bahay mo, may... Wala. Di, payapa kang lalabas. Bakit? Wala kang kakatakutan sa ibabaw ng mundo na ito because God already won you. Ano man ang kalagayan mo noon, that's it. Ngayon, nandito ka na sa isang lugar na kung saan you have now the peace. The peace na kung saan hindi kayang bilhin ng pera. Peace na kung saan walang kayang itumbas. Isang kapayapaan na ang sabi mo, ang tangi mo lang masasabi, salamat sa Panginoon. Been crippled, but qualified. Been crippled, but qualified. Ngayon pong umaga po na ito, maaring isa kayo sa mga ganong klaseng kalagayan. Sabi ko nga sa pasimula, maaring yun lang ang kwento ng buhay mo. Maaring 13 verses lang din ang kwento ng buhay mo. Pero tandaan mo, as long as God is involved in your story, is and it will always be the best story of your life. And nothing beats that, brethren. Walang makakatalo sa ganong klaseng istorya. Walang makakatalo sa isang klase ng istorya na kung saan involved ang Diyos. Walang makakatalo dyan. Kahit Jetsu holiday pa yan. Walang makakatalo dyan. Ang tanging lang masasabi po natin ngayon, salamat sa Panginoon, been crippled but qualified. Wag mong tanggalin ang sarili mo. Wag mong i-outcast ang sarili mo. Sa mga bisita po namin ngayon o sa iba mga miyembro na nakikinig po ngayon, maring ngayon nasa place ka ng Lodibar. Pero tandaan mo, God will use a person and God will find you and God will take care of you. And later on, you will realize God won you. Tumayo po tayong lahat. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, salamat po sa oras po na ito na inyong pinagkaloob po sa amin. Thank you, O God, for allowing us to hear this message, O God. Maaring sa panahon po na ito, kami po ay makikita po namin na kami ay talunan. Pero salamat po, O Diyos, na kami po ay binigyan nyo ng pagkakataon na makapakinig ng mensahe po na ito so that we will realize
that you pull us out from a place called Lodibar with no pastor and to bring us and brought us to a place called a place of peace. Panginoon, marami po kami dito nag-iisip na wala na kami and we're done. Pero salamat, Panginoon, na binigyan niyo kami ng katagumpayan. Thank you that you found us. Thank you that you took care of us. And thank you, most of all, that you won us. Salamat po, Diyos. Dakilang Diyos, mabanal ang mga pangyarihan sa lahat. Salamat po, Diyos, sa pagkakataon po na ito na kami po ay binigyan niyo po, Panginoon, ng isang mensahe na kung saan namin pong kailangan, Panginoon. And sometimes we thought, oh God, that we're okay. Pero salamat na kami po at pinarealize niyo po sa amin ngayong umaga that we're not. Had it not been for the reason that you found us and you took care of us and you won us, from there, oh God, doon pa lamang po namin masasabi that we've been crippled, but thank God we're qualified. Salamat po, Panginoon, sa inyo pong salita. All the glory belongs to you in Jesus' name. Amen. As you go